Hi everyone, Nico here. Sa video naman na to, pag-uusapan natin ang router on a stick. Ano nga ba ang router on a stick? Ito yung isang setup kung saan ang isang physical na router interface lamang ang nag-iisang ginagamit natin para i-handle ang multiple VLANs gamit ng sub-interfaces. Sa madaling salita, para lang isang stick na may iba't ibang channels na dumadaan sa iisang linya. Bagay ito sa mga networks na may hiwa-hiwalay na VLANs pero limited lang ang hardware. Kagaya na lang ng mga router na nakikita natin minsan, 4 lang yung ports nila. Kaya para mas sulit is talagang gumagamit tayo ng router on a stick para i-compress sa iisang port ang mga VLANs. So, let's see how it is set up. So ngayon dito, meron lang tayong dalawang networks. One for VLAN 17 and one for VLAN 7. Ang una natin gagawin dito is we're going to put an IP sa mga PC as well as the default gateway. Kasi yun nga, sabi ko sa SSH tutorial natin kanina is need talaga natin yung default gateway kasi ito yung magsusulong exit way niya para makarating siya sa another network. So, ayan, 10.192.0.66 and 255.240 and 10.192.0.65 ang ating default gateway. For VLAN 7, parehas lang yung default gateway natin dyan para ma-identify na rin na yes, yung data na to is for VLAN 7 and dun lang siya pupunta. So for for VLAN 17, yung first usable yung ginamit natin para madaling tandaan. And binigyan lang din natin siya ng identity, ng IP address para pagkakakilanlan at para makapag-ping tayo mamaya. So si PC to naman ang sunod nating nilagyan. Pag naglalagay tayo ng IP, dapat hindi siya magdodoble or hindi tayo maglalagay ng IP na gamit na. Although kapag naglagay naman tayo ng IP na gamit na is nagwa-warning naman si Cisco packet tracer kung nagamit mo na ba sa ibang device yung IP na yun. Kaya maganda rin na may features ang ganun. So ayan, last na nating setup for PC3 VLAN 17. And after that, babalik tayo sa switch 1. Tapos, enable lang natin, punta tayo ng configure terminal, tapos, i-type natin yung, gawa lang tayo ng VLAN. Kasi by default, lahat ng mga switch na nilalagay natin or nilalagay natin sa topology, by default, VLAN 1 siya naka-assign from fast ethernet 1 to 24. So VLAN siya naka-assign sa VLAN 1. Kaya dito nagawa lang tayo ng VLAN 7 and VLAN 17 kasi gagamitin din natin siya kasi dyan natin i-assign yung mga PC natin, yung mga end devices natin. So yan, nireplicate ko lang siya sa switch 2. Nga pala, dito sa pagko-configure ng VLAN, pwede namang hindi kayo maglagay ng name. Pwede namang VLAN 7, tapos exit na. Pwede hindi na siya lalagay ng name. But for formality, kailangan talaga siya lagay ng name para meron differentiation. Kumari sa HR yung isa, sa admin yung isa, ganun. Switch 0, kailangan din natin siyang lagyan kasi itatrunk din natin siya together with switch 1 and switch 2 para makapag-communicate ang mga VLANs, same VLANs sa isa't isa. Kasi itong step na ginagawa natin is inter-VLAN muna. Wala pang routing dito. Kapag na-configure na natin, na-trunk na natin ang bawat switch sa isa't isa, yung VLAN 7 and VLAN 17 ay magka-connect na. Pag nag-ping tayo ng same VLAN is magsa-success siya or marireceive siya ng same VLAN din niya. Yung purpose naman ng router is siya yung
nagra-route para kahit magkaibang VLAN is nare-receive pa rin. So dito naman, configure natin si Fast Ethernet 01 para i-assign si PC0 sa VLAN 7. Kasi sabi ko nga sa inyo, default, nakalagay si lahat ng access port sa VLAN 1 by default. Tapos nilipat lang din natin si PC1 sa VLAN 17 para mamaya is madali na. So may nakaka-assign naman sa kanyang IP, madali na mag-ping dyan. Tapos yan, tinignan ko lang kung anong port ang nandun kasi kailangan natin i-trunk yun. So ayan, 03, Fast Ethernet 03, mode trunk. Ayun nga, itong mode trunk, ina-allow nyo lang yung VLANs to communicate, yung same VLANs to communicate with the same VLAN na meron siya. Kunwari, VLAN 7 to VLAN 7, VLAN 17 to VLAN 17. Ayun ang purpose niya. Para mag-flow din yung packet through the switches. Kasi, yun nga, yung VLAN 7 to 17, inallow mo as trunk. And dito, nireplicate ko lang yung ginawa ko sa switch 1. Inilipat ko yung mga PC to their respective VLANs. Ayan, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 7. Ayan. Tapos, exit lang tayo. Tapos, interface, Fast Ethernet 02. Si PC3 naman, ililipat natin siya sa VLAN 17. Tapos, 02 yan. Switch port, mode access ulit. At saka, switch port, access VLAN 17. So, after that, pwede tayo mag-exit and pupunta naman tayo sa Fast Ethernet 03. Kasi itatrunk din natin siya. Again, pag nag-trunking tayo, hindi pwedeng port lang, isang port lang itatrunk natin. Dapat yung kabilang dulo kung saan siya nakakonekta is dapat nakatrunk din. Kasi hindi magsasucess ang ating ping kapag may isang port na hindi nakatrunk. Yan. Inayos lang yung type ko doon. Tapos, yan, inalaw ko na siya. Exit. Umalis na ako dito after. Yan. Tapos, lipat naman ako sa switch 0. Switch 0 kasi kailangan mo rin siyang i-trunk. Ayan, nakikita niya naman na yan, hindi makadaan yung parang nagkakaproblema siya sa spanning tree kasi parang may naka-block. Kasi nga hindi pa siya naka-trunk, hindi pa naka-allow si VLAN 7, si 17 na mag-flow through that switch, through that port pala. Yan, so i-allow lang din natin yon para lahat sila is tugmana. Yung magkabilang side is naka VLAN, naka-allow na yung trunk, tsaka yung switch 2 naka-allow na rin. So again, dapat yung both ends ay naka-trunk. Both ports. Yan, switch port allowed, VLAN 7 to 17 lang. Tapos, exit interface, Fast Ethernet 02 naman. Kasi doon nakakonekta sa si switch 2 natin. Kaya need natin yung i-trunk. Yan, para lumabas na yung mga inconsistent port type na yan, dapat i-trunk talaga natin siya. Kaya minsan magandang practice guys kapag hindi pa nakakonect yung mga wires. Kasi yun nga, nagkakasya ng mga ganyan sa CLI na nakakagulo sa pagkukomand natin. Pero okay lang naman yan as long as hindi ka nalilito. So dito sa switch 0, ayan. Inulit lang natin kasi yun nga, parang may mali tayo kanina. Pero yun pa rin naman yan.
trunk allowed pa rin. 7, 17. Exit. As Ethernet 0, ano naman, 2, and then, ayan, tinrank lang din natin siya. Ayan, switch port mode trunk. Switch port trunk allowed. Ayan. VLAN 717. So, yun lang ang mga VLAN na available tayo. So, after natin magawa yan is magpuproceed na tayo sa router para i-configure yung mga sub-interfaces. So, ayan, yung port na nasa switch mo, kailangan mo rin siyang i-trunk para makapag-communicate siya dun sa mga sub-interfaces na gagawin mo mamaya. Kaya, kinonfigure din natin si Fast Ethernet 03 na nakakonect sa router 0 para makapag-communicate siya sa mga sub-interfaces mamaya. And ma-route yung mga packets na from different VLANs, yung mga data from different VLANs. So, proceed tayo dito sa router 0. Yan guys, tinas ko dyan na yung same VLAN na gano'n na siya. This is the concept of inter-VLAN. Dito mag-failed siya kasi si PC1 at si PC2 ay hindi magkaparehas ang VLAN. Ayan. So, for testing lang naman yan, mamaya magsasuccess din yan. Kapag na-configure na natin dito ang sub-interfaces. So, punta lang tayo ng configuration terminal and then interface kung saan nakasaksak ang iyong switch nakakonekta sa, in this case, dito sa Gigabit Ethernet 00 ko sinaksak, and huwag lang nating kalimutan na buhayin ang mga ports kapag tapos na tayo mag-config o bago tayo mag-config yan. Balik lang tayo dito. Yan, 0.7. Ayan yung way ng pag-divide ng ports or ng interface. Kasi di ba kunwari gig 00 siya. Iisang port lang siya. So to divide that, kailangan mo siyang lagyan ng 0.7, and mas magandang practice is kung anong VLAN ID ang binigay mo or available dun sa requirement ng network mo, yun na rin ang ilalagay mo sa points. So dito ang ginamit ko 0.7 kasi for VLAN 7. Tapos in-encapsulation ko lang yung .1Q, .7, kaparehas lang din ng VLAN mo. Parang sinasabi niya na sa port na to, nandito si VLAN 7, dito ka dadaan. Gano'n. Tapos binigyan ko lang ng IP address. So ang IP address na isa-set nyo is of course yung default gateway ng ating VLANs, which is for VLAN 7 is 10.192.0.65. So dito, 17, sub-interface 17 naman tayo, .17. Encapsulate lang din natin. Parang itong encapsulation, inaalaw niya, or ito yung way ng router para malaman kung kanino na belong yung data, kung kay VLAN 17 ba or kay VLAN 7. And nilagyan lang din natin siya ng IP address, and ayun nga, sabi ko kanina, yung default gateway is gagamitin talaga siya for IP address ng sub-interface para tuloy na siya makapag-communicate. And so, for testing, ayan, makikita nyo, magsasuccess na siya kahit magkaibang VLAN. Ayan, parehas yan, kahit wala yung router, gagana yan. Tapos itong VLAN 17, VLAN 7, gagana na rin yan. Kita nyo naman, success. Kasi na-configure na natin ang mga sub-interfaces na ilagay na natin siya sa parang iisang capsule, iisang port, isang stick na may different channels or different VLANs na hindi na natin kailangan pang magsaksak ng isa pang wire for VLAN 7 or 17 kasi ayun nga, pwede na siyang pagsamahin. And that's it, everyone. I hope you guys learned something, and if you have any questions, feel free to ask, and thank you. Keep safe.